Of Yunsi, marami nang naiwang tanong tungkol sa daang iyon sa probinsya. Isang kalsadang madalas lang madaanan kapag naligaw ang mga motorista. Tinatawag itong Road of Yunsi, pero hindi ito makikita sa kahit anong mapa. Ayon sa alamat, kapag ikaw ay nakaapak sa daang iyon pagsapit ng alas 6 ng gabi, wala nang atrasan. Isang araw, si Aldrin at ang kanyang 3 kaibigan ay nagbakasyon sa probinsya. Nais nilang mag-explore gamit ang motor at dumaan sa mga kakaibang daan. Habang nagmamaneho, napansin nila ang isang maliit na karatula. Yun si 12 kilometro, tahimik ang lugar, wala masyadong sasakyan, walang tao, isang straight road na tila wala ng katapusan. Wala sa mapa, sabi ni Carlo, isa sa mga kasama. Baka shortcut, tara! Bandang alas 5:45 ng hapon, narating nila ang bayan ng Yunsi. Luma ang mga bahay, istulang naiwan sa 1,960. May mga taong nakatingin sa kanila mula sa bintana. Lahat seryoso, lahat tahimik. Walang bata, walang ingay. Sa plaza, may malaking kampana, tila sirang-sira, pero bigla itong tumunog ng alas 6 ng gabi. Dong gig! At doon nagsimula ang impyerno. Biglang nagsilabasan ang mga tao, may hawak na kutsilyo, palakol, itak, lahat ay may takip ang mukha. Hinabol sila ng buong baryo. Bakit? Anong ginagawa ninyo? Ngunit walang sumagot. Ang bawat galaw ng mga taga-Yunsi ay parang may isang layunin, pumatay. Habang tumatakbo sila, nakita nilang may mga karatula sa pader. Malaya ang karahasan mula alas 6 ng gabi, alas 6 ng umaga. Walang batas, walang awa. Naipit sila sa isang abandonadong bahay. Isa sa kanila, si Ricky, ay natagpuan sa labas. Nakasabit sa poste, walang mata. Si Carlo, habang tumatakas, ay tinadtad ng itak ng isang matanda na naka-wheelchair. Si Aldrin at ang isa pang kasama, si Marco, ay nakatagpo ng isang batang babae na tila hindi kasama sa kaguluhan. Tulungan niyo ako, sabi ng bata. Pero dapat bago mag-6 ng umaga, makaalis na kayo o kayo na ang susunod. Itinuro ng bata ang daang likuan papalabas ng baryo. Habang umaandar sila, naririnig pa rin nila ang sigaw, iyak at tawa ng mga mamamayang parabang nasisiyahan sa bawat patay. Eksaktong alas 5:59 ng umaga, nakalabas sila ng kalsada. Nang lumingon si Aldrin, wala na ang daan, parang hindi ito kailanman umiral. Ngunit gabi-gabi sa kanyang panaginip, naririnig niya pa rin ang kampana ng Yunsi. Dong! Malapit ka nang bumalik!